Bluetooth mode. Praise Jesus, praise Jesus. Magandang hapon po sa inyo mga taga San Jose. Mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Ako po ay muling dinako ng Panginoon upang kayo po ay bahaginan ng salita ng Diyos. Panginoon, salamat po. Ako po ay dinako ng muli sa lugar na ito na San Jose. Panginoon, kailangan ka namin sa mga panahon ito. Mangusap pa sa amin sa mga dapat namin mapakinggan na iyong mga salita sa panahon namin ngayon. Panginoon, mangusap ka sa amin. Ano ang Espiritu na hindi mula sa Holy Spirit, pinapalis ko sa lugar na ito, pinatapon ko pabalik sa hell. Inuutusan kong bumalik sila sa hell. In Jesus' name, kinakalagan ko ang Holy Spirit at ang Espiritu ng salvation, repentance from sin, faith in Jesus Christ, pagpapala ng Panginoon, kagalingan, kalayaan, kaligtasan sa bawat isa sa amin na makakapakinig ng iyong salita sa araw na ito. And I command the mighty angels of God, palibutan ako sa lugar na ito na gawain ng Panginoon. Binabalaan ko ang sinumang mandugulo sa gawain ito ng Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang sabi sa Proverbs 22, verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang sabi na salita ng Diyos, kailangan daw po nating i-train, hubugin ang ating mga anak hanggang sa kanilang paglaki. Kung ano ang nais natin sa kanila, paglaki nila, ganun daw po natin sila ito-train. Mga kapatid, mga taga San Jose, sa panahon natin ngayon na laganap ang kasamaan, ang kaaway na dyablo, ang target ng kaaway na dyablo ay ang mga children, mga kabataan, kabataan, target ngayon sa balas.
Kaya ngayon, maraming kabataan, nakakagawa sa kanila ang espiritu ng kaaway. Ang mga bata ngayon, sa murang edad, nakakagawa na ng krimen. Sapagkat tayo mga magulang, hindi natin sila natututukan, hindi natin sila natutrain. Mga taga-San Jose, kailangan po natin i-train ang ating mga anak. I-train natin ang ating mga anak. Una, sa Panginoon. Turuan natin ang ating mga anak ng tungkol kay Jesus. I-train natin ang ating mga anak ng salita ng Diyos sapagkat Bluetooth mode. ang sabi ng salita ng Diyos, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mga magulang, kailangan po natin i-train ang ating mga anak ng tungkol sa Panginoon. Ang ating mga anak sa murang edad, huwag natin pahawagin ng cellphone. Lalo na mga edad na 10 years old sa baba. Kung kaya natin, huwag silang pahawagin ng cellphone. Huwag natin silang pahawagin. Sapagkat ang mga nakikita nila sa social media, lalo na yung edad na 10 years old sa baba, kadalasan ay parang basura ang kanilang napapanood sa social media. Kaya mga bata ngayon ay nagiging violente. Ang mga bata ngayon nagiging matigas ang ulo. Mga magulang, i-train natin ang mga anak natin sa pananampalataya sa Panginoon. I-train natin sila ng salita ng Diyos. Sapagkat kung hindi natin gagawin ito, si Satanas ang magtuturo sa iyong anak. Mga magulang, huwag natin katamaran, turuan ang ating mga anak. Ang target ni Satanas sa mga huling araw na ito ay ang mga bata, ang mga kabataan. Kaya kayo mga kabataan, lumapit kayo sa Panginoon. Dahil kung hindi kayo lalapit sa Panginoon, si Satanas ang lalapit sa inyo. Lalo na yung mga games. Lalo na yung mga games. Halimbawa yung Roblox, yung 764, at iba pang mga games. Lahat po yan ay inspired by the devil. Tapos sa anak mo, walang kamuang paraan, pahawagin mo ng cellphone, makakapanood ng mga games. Kawawa ang anak natin, mga magulang. Kayo mga kabataan,
Tigilan nyo mga games, demonic ang mga yan. Mga kabataan, lalo na yung mga 11 years old, pataas, kayo ay nasa tama ng pag-iisip. Kailangan mo tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ninyo. At kailangan nyo pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Sapagkat ang kabataan na masuwayin sa magulang at matigas ang ulo, alam niya na ang tama at mali, hindi na yan inosente at pwede na yan sa hell. Mga kabataan, makinig kayo. Kapag kayo ay hindi nagsisi sa kasalanan nyo, alam nyo na ang tama at mali, pero mali pa rin ang ginagawa ninyo, papunta kayo sa hell. Kawawa kayo. Kasama yung mga kabataan ng bubuli. Ang mga kabataan ngayon, ang tatapang ng bubuli. Pagdating sa hell, ang mga demonyo ay bubuli ka din. Mga kaya nga po, mga magulang, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang mga magulang, kung ano ang itinuturo natin sa ating mga anak, sa murang edad, yun ang kanilang kalalakihan. Kaya tayo mga magulang, huwag tayong tamarin na aralin, turuan, gabayan ang ating mga anak. Dahil kung hindi mo yan gagawin, magkakaroon ka ng problema sa iyong anak, sa hinaharap. Kaya ngayon pa lang, train up a child in the way he should go. Mga magulang, huwag natin katamaran. Turuan ang ating mga anak ng salita ng Diyos. Kapag yung anak mo marunong ng manalangin, turuan mo siyang manalangin. Patanggapin mo ang anak mo kay Kristo. Mga kabataan, tigilan ninyo ang inyong karahasan sapagkat kapag ang kabataan marahas, matigas ang ulo ng bubuli, meron na kayong bahagi sa dagat-dagat apoy ng hell. Kapag ang isang bata ay alam tama at mali, hindi na yan inosente. Parurusahan na yan ng Diyos sa hell. Kaya kung ikaw yung kabataan na tinutukoy ko, ikaw ay marahas, tigilan mo yan. Pagsisihan mo ang kasalanan mo, tanggapin mo sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kung ayaw mo mapunta sa hell, maraming kabataan na pupunta sa hell. Kaya tayo mga magulang, sa murang edad, mas maganda nga, buntis pa lang, yung mga nanay, nakikinig na siya ng mga Christian song, nakikinig na siya ng salita ng Diyos, sapagkat kung ano yung napapakinggan ng nanay nung buntis pa siya, napapakinggan din yun ng kanyang anak sa loob ng kanyang tiyan. At yung anak mo, lalabas na meron ng tanim na salita ng Diyos.
Mga magulang, double time tayo sapagkat ang kaaway na dyablo nagdo-double time para sirain ang mga kabataan, ang mga bata sa panahon natin ngayon. Kaya kapag magulang, papetiks-petiks, walang ginagawa, ihanda mo sarili mo, sasakit ang ulo mo dahil sa iyong mga anak. Ang kaaway na dyablo, ang target, ang mga kabataan, ang mga bata, lalo na yung mga bata na wala pong kamuhang-muhang. Kaya sabi sa Proverbs 22, verse 15, foolishness is found in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Ang mga bata daw na wala pang kamuhang-muhang, kung ano lang nakikita niya sa paligid, yun ang natatanim sa kanyang isip at yun ang kanyang gagawin. Kaya tayo mga magulang, sa loob mismo ng bahay, magpakita tayo ng kabutihan sa mga bata. Sa mga anak natin, huwag natin papakita, nag-aaway tayo mag-asawa. Huwag natin papakita, iparirinig sa mga bata. Lalo na ang edad ay 10 years old pababa, huwag natin ipaparinig sa kanila na tayo mag-asawa, nagmumurahan, at nagsasalita ng masasakit na salita sa bawat isa sa mag-asawa. Ang sabi ng salita ng Diyos, foolishness is found in the heart of a child. Ibig sabihin, ang bata, kung ano lang nakikita ng mga bata at naririnig, yung lang ang kanilang ginagawa. Kaya kapag nakakita yan sa cellphone ng karahasan, yun ang kanilang gagawin. Kaya mga magulang, ang sabi dito, correction shall drive it far from him. Kung kailangan disiplinahin ang mga bata, disiplinahin natin. Kung kinakailangan paluin ang bata. Yung tamang pagpalo lamang. Upang maituwid natin sila sapagkat kung kukonsintihin mo ang anak mo hanggang sa lumakiyan, kapatid, magkakaroon ka ng problema. Kaya tayo mga magulang, double time, turuan natin ang ating mga anak ng salita ng Diyos. Huwag tayong tatamad-tamad. Huwag tayong papetiks-petiks. Ang kaaway ng dyablo, sinisira ang anak natin. Tapos ikaw wala kang ginagawa. Kapatid, pinagtatawanan tayo ng dyablo. At isang araw, mamumroblema ka sa anak mo. Pag ngayon pa lang, hindi ka umikilos, pinapaalam na sa iyo ng Panginoon. Kailangan mong protektahan ang iyong anak. Kailangan mo siyang turuan ng salita ng Diyos. Ilapit natin ang ating mga anak kay Jesus. Turuan natin ang ating mga anak ay salita ng Diyos. Dahil kung hindi mo yan tuturuan ng tungkol sa Panginoon, ang dyablo ang magtuturo sa anak mo. Ewan ko lang. Mga magulang, kung talagang mahal mo anak mo,
Ang anak mo, tuturuan mo ng salita ng Diyos. Ang anak mo, ipagpupray mo. Ang anak mo, ilalapit mo kay Jesus. At kung kaya naman tanggapin si Jesus, pasunulin mo ang anak mo. Kaya mga kabataan, yung alam na ang tama at mali, tanggapin nyo si Jesus, sapagkat kung hindi, ang kabataan na alam na tama at mali pa rin ang ginagawa, pupunta yan sa hell. Mga magulang, ipag-pray natin ang ating mga anak, tutukan natin ang ating mga anak, samahan natin ang ating mga anak kung saan sila nagpupunta, kung saan sila dumadago, kung sino ang ka-textmate nila, kung sino ang mga kaibigan nila. Tutukan mo anak mo. Otherwise, iba ang tututok sa anak mo. At ang mga anak natin, idulog natin sa Panginoon. Kaya tayo mga magulang, tayo ang unang dapat lumapit sa Panginoon. Tayo ang dapat sumampalataya sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon. Bilang Panginoon, tagapagligtas natin at tumingin ng tawad sa Panginoon. Nang sa ganon, ang Panginoon ay tututukan din ang iyong anak. Mga taga San Jose, mahal kayo ng Panginoon. Mga taga San Jose, Jesus loves you all. Kaya pinaparating sa inyo ng Panginoon ang mga salitang ito. Ang ating mga anak, target ni Satanas sa mga huling araw na ito. Ikaw na magulang, wake up, gumising ka. Huwag kang tutulog-tulog. Ipag-pray mo, anak mo. Turuan mo ang salita ng Diyos sa anak mo. Dalhin mo ang anak mo sa church. Dahil kung hindi, lalamunin ang anak mo ni Satanas. Maniwala ka sa hindi. Ganun ang nangyayari sa atin ngayon. Tapos tayo, pag-pepes lang. Dahil sinasabi natin, hindi naman ako apektado, hindi naman ako kasama doon. Kapatid, ang espiritu ni Satanas, kumikilos kayo, hayagan na, hindi na siya nagtatago. At pinapakita niya na sa atin, sinisira niya ang ating mga anak. Tapos ikaw na magulang, wala kang gagawin. Kawawa ang iyong mga anak. Huwag tayong tamarin. Lalo na patungkol sa ating mga anak. Huwag kayong anak ng anak, tapos wala kang gagawin sa anak mo na pagdidisiplina. Tandaan natin mga magulang, ipagsusulit natin sa Panginoon kung ano ang ginawa natin pag-alaga sa ating mga anak. At kadalasan ang nabibiktimang mga magulang at mga anak walang pakialam sa Panginoon. Kaya lang tayo,
mga magulang, lumapit tayo sa Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon ang ating mga anak. Ipag-pray natin sa Panginoon ang ating mga anak. At ikaw naman, anak, kapag ikaw ay malaki na, magkusa ka na sa sarili mo. Mga kabataan, pagsisihan niyo ang inyong kasalanan sa Panginoon, tanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas kung ikaw ay malaki na. Ang sabi sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth." Ang mabuting balita daw, kagaya ngayon ay inyong napapakinggan, ang siyang magliligtas sa inyo, mga kapatid. Kaya po ako hindi ako nahihiya sa inyong harapan sapagkat ang pinapangaral ko ay mabuti at hindi masama. Ang nakakahiya yung gumagawa ng masama. Subalit kung ikaw ay nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, walang nakakahiya doon. Kaya naman isipin nyo, sa akin, wala sa akin yun, kapatid. Ang importante sa akin, may pangarap ko sa inyo, si Kristo, ang inyong kaligtasan. Ang sabi dito, anyone that believeth on Him, si Kristo ang tagapagligtas. Mga taga San Jose, matatanda na tayo, malalaki na tayo, basahin natin ang salita ng Diyos. Dapat sa panahon ngayon, hindi ka na nauupo ng Diablo, hindi ka na nadadaya ng sino man. Si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagligtas. Wala nang iba. O hanggang ngayon, kapatid, sa edad mo na yan, sa tanda mo na yan, meron ka pang ibang alam na tagapagligtas. Kapatid, wala kang pinagkatandaan sapagkat tanging si Kristo lang ang tagapagligtas. Marami sa atin na buhay sa mundong ito hanggang mamamatay na lang, hindi pa nariligtas. Kapatid, walang ibang kaligtasan kundi ang sumampalataya sa Panginoong Yesus. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus Christ. Walang ibang tagapagligtas at magliligtas sa tao kundi
ang Panginoon Jesus lamang. Kung hanggang ngayon wala ka pang relasyon kay Jesus, kapatid, tuwang-tuwa sa iyo si Satanas. At marami sa atin hanggang ngayon ay hawak pa rin ni Satanas ang kaluluwa nila sapagkat wala pa rin si Jesus sa buhay nila. Hindi pa nila tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas nila. Mga kapatid, wag na wag dumating ang kamatayan sa iyo na wala kang Kristo sa puso mo sapagkat pupunta ka sa hell 1,000%. Kababasa ko lang ang sabi rito, salvation to everyone that believeth on Him. Sinong Him? Si Jesus Christ. Kapag hanggang ngayon, hindi ka pa sumasampalataya kay Jesus, kapatid, you are in danger of hell. Walang Jesus, walang langit. Walang Jesus, walang kaligtasan. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mga kapatid, dapat natin pagsisiyan ang ating mga kasalanan. Dapat natin tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas para ikaw ay mapatawad at maligtas ng Panginoong Jesus. For the wages of sin is death. Kapag ikaw namatay, hindi nagsisi sa kasalanan, pupunta siya sa hell. Kapatid, yun ang totoo. Kapag ang kabataan, alam na ang tama at mali at pinipili pa rin ang mga maling gawain, pupunta sila sa hell. At pabata ng pabata ang pumapasok sa hell sapagkat ang mga bata ngayon sa murang edad alam na ang tama at mali. Kaya kayo mga kabataan, kailangan din kayong magsisi sa inyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ninyo. Kung nais mong maligtas, mga magulang, ituro natin sa ating mga anak ang kaligtasan na matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Ang ating mga anak sa murang edad, sa totoo lang mga magulang, magmula pa lang sa pagbubuntis, ang mga magulang dapat hanggang sa lumaki ang kanilang mga anak, dapat ang mga magulang pinagpe-pray ang kanilang mga anak, tinuturuan ng salita ng Diyos ang ating mga anak. Mga magulang, huwag tayong matamad-tamad pagpatutol sa ating mga anak sapagkat tinatarget sila ng Diablo.
Pinababagsak ni Satanas ang mga bata, ang mga kabataan upang masira ang mga pamilya. Kapag sira ang pamilya, masisira ang lipunan at ang bansa. Kaya tayong mga anak o tayong mga magulang, kaya nga kayo dalawa, tatay at nanay, kayong dalawa ang magtutulong para turuan ang inyong mga anak upang ipag-pray ang inyong mga anak. The gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Ang Diyos na nagsasabi, ay si Jesus Christ ang tagapagligtas natin. Huwag tayong matigas sa ulo, huwag kang mas marunong pa sa Diyos. Ang iba sa atin nagmamarunong pa sa Diyos. Kapatid, kapag nagmamarunong pa sa Diyos, isa kang halal. Sapagkat ang Panginoon Jesus, ang panging tagapagligtas, wala nang iba. Kapag naman di ka pa naniwala dyan, ewan ko na lang sa'yo. Malaki ka na, kapatid. Meron kang tamang pag-iisip. Ang Diyos na nagsabi, for the wages of sin is death. Kapag ang tao namatay nang hindi nagsisi sa kasalanan, siya ay pupunta sa hell. Mga kapatid, lahat naman tayo nagkakasala. Ako, kayo, tayo po ay nagkakasala. Subalit, ang ating Panginoon ay handang magpatawad sa atin. Gaano man karumi, gaano man kalaki, kahit paulit-ulit, kapag ikaw ay nagpakumbaba sa Panginoon at humingi ng tawad sa Panginoon, patatawarin kanya, kapatid. Walang sino man ang lumapit sa Panginoon at hindi niya pinatawad. Walang sino man ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Magpapakumbaba ka lang, kapatid. Ang iba sa atin, hindi na nga nagpakumbaba, nagmamataas pa sa Panginoon. Ang sabi na salita ng Diyos, ang nagmamataas sa Diyos ay kanyang ibinabagsak. Ang nagpapakumbaba ay kanyang itinataas. Mga taga-San kung hanggang ngayon hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, you are in danger of hell. Sapagkat hindi mo alam kung kailan ka, hanggang kailan ka na lang sa mundong ito. Baka iba sa atin, hanggang ngayon ka na lang, pero hindi mo pa alam. At ngayon, hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Saan kaya pupunta ang kaluluwa mo? Eh di sa hell. Walang relasyon ni Jesus, walang langit na mapupuntahan ang isang kaluluwa, kundi hell. Mga taga
San Jose, hindi madali magpalaki ng mga anak. Kaya nga po, Panginoon, gusto tayong tulungan, subalit ayaw mo namang magpatulong sa Panginoon. Ang tanging mo lang gagawin, humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Yun lang ang gagawin mo para, Panginoon, tutulungan ka sa buhay na ito upang ang Panginoon tutulungan ka sa pagpapalaki sa iyong mga anak. Mga kabataan, ang sabi ng salita ng Diyos, children, obey your parents. Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Ang mga bata na hindi sumusunod sa mga magulang, alam niyo na ang tama at mali. Pag siya ay namatay, pupunta siya sa hell. Pabata ng pabata, pupunta sa hell. Dahil tayong mga magulang, wala tayong ginagawa. Hindi natin sila nilalapit sa Panginoon, hindi natin sila pinagpe-pray, hindi natin sila tinuturuan ng salita ng Diyos. Hindi natin sila inilalapit sa Panginoon. Hindi natin sila tinuturuan ng magandang asal. Kapatid, kapag ang anak mo, tinuruan mo ang salita ng Diyos, nakapaloob mo doon ang magandang asal. Nasa Bible na ang lahat na ituturo natin sa ating mga anak. Ang problema, nasa atin ang katamaran. Mga magulang, train up your child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kailan mo tuturuan, kailan mo tututukan ang iyong anak? Kapag imposible na, ang sabi ng salita ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Walang ibang binigay ang Ama upang maligtas ang tao sa sanglibutan. Hindi si Muhammad, hindi si Allah, hindi si Maria, hindi si Pablo, hindi si Pedro, hindi si Juan, hindi si Santiago, ang tagapagligtas, only Jesus Christ. Mga
San Jose, gumising tayo sa pagkakatulog. Sumampalataya tayo sa Panginoon Jesus. Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Dahil kung hindi, si Satanas, maglalaruan ka lang, kapatid. At marami sa atin, hawak ni Satanas hanggang ngayon. Kapatid, ang salita ng Diyos ay nagsasabi, dito tayo maniwala sa salita ng Diyos, huwag sa salita ng tao. Ang sabi ng salita ng Diyos, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Tayong mga Pilipino, minsan tamad magbasa ng salita ng Diyos. Kung ano lang sinasabi sa iyo, yun lang pinapakinggan mo kasi tinatamad ka magbasa ng salita ng Diyos. Kaya ang kaligtasan mo din tatamarin sa iyo. Ang sino man daw sumasampalataya at sasampalataya kay Jesus ay hindi mapapahamak sa hell, mapapatawad sa kanyang mga kasalanan at mawawala ang galit ng Diyos sa kanya. At siya'y magkakaroon ng kaligtasan, ng kapatawaran at ng buhay na walang hanggan. For God sent not His Son, Jesus Christ, into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Paulit-ulit na lang, sinasabi ng salita ng Diyos dito sa inyo mga taga San Jose. Hindi ko alam kung sino na sa inyo ang tinanggap ng Panginoon. Kapatid, walang mawawala sa akin. Sa inyo, malaki mawawala kung hanggang ngayon hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, sapagkat pag dumating ang kamatayan sa iyo at minsan ang kamatayan biglang dumarating na wala kang Kristo, kapatid, pupunta ka sa hell. Yan ang maliwanag. At lahat ng gumagawa ng korupsyon sa bansang Pilipinas, lahat ng gumagawa ng korupsyon, lahat ng mga gumagawa ng scam, lahat ng mga hold-uppers, lahat ng masasamang tao, parurusahan sa hell. At ang buhay nila dito sa lupa ay meron ng sumpa. Kapatid, si Jesus lang makakatanggal ng sumpang iyan. Lahat tayo magsusulit sa Diyos. Walang nakakaligtas sa Diyos, kapatid. At ang totoong buhay natin ay yung buhay natin after this life. Ang iba sa atin, dinadaya ni Satanas. Sinasabi ni Satanas, okay lang ang buhay mo sa kasalanan, matamahaba pa ang buhay mo, huwag kayo lalapit kay Jesus. Sapagkat alam ni Satanas, kapag lumapit tayo kay Jesus, yun yung araw na maliligtas ka at nakakawala ka sa kamay ni Satanas.
Mga kabataan, huwag kayong pasaway sa inyong mga magulang. Kapag ang kabataan alam na ang tama at mali at ginagawa pa rin ang mali, parurusahan ng Diyos sa hell. Walang nakakaligtas sa Diyos. Lahat tayo magsusulit sa Diyos sa lahat ng ginawa natin dito sa lupa. Bata man o matanda, kapag ang bata alam na ang tama at mali at pinipili pa rin ang mali, pupunta yan sa hell pag namatay yan. Kaya kayong mga kabataan, obey your parents. Lumapit kayo sa Panginoon Jesus. Tanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ninyo. At sumunod kayo sa inyong mga magulang. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ang Diyos Ama, pinadala ang kanyang bugbong na anak upang hindi tayo hatulan, upang hindi tayo mahatulan ng Diyos Ama. Ang tanging gagawin ng tao, magsisi sa kanyang mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging niyang tagapagligtas. Ganun lang ang gagawin natin, kapatid. Tapos, tinatamad ka pa. Yun lang ang gagawin mo para maligtas ka. Nagpapadaya ka pa sa diabo. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Makinig kayo mga taga-San Jose. Kapag daw napapakinggan nyo palagi ang salita ng Diyos at binabaliwala nyo ito, God will condemn you. Hindi sa lahat ng pagkakataon, bibigyan ka ng Diyos, lalo't ikaw ay matigas ang puso mo. Hindi tayo sa habang panahon, pagtitiisan tayo ng Panginoon. Ang Panginoon, bibigyan tayo ng pagkakataon na ligtas hanggang tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito. Subalit, kapag tayo mismo ang umaayaw sa Panginoon, parang ikaw na mismo ang humuhusga sa sarili mo. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang hindi sumampalataya ay hahatulan na. Kapag palagi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos at binabaliwala mo ang Panginoon at ang kanyang salita, kapatid, nakahabang na ang kaparusahan ng Diyos sa iyo. Subalit sila daw na sumampalataya sa bugbong na anak ng Diyos ay hindi hahatulan ng Diyos. Sila na hindi sumampalataya sa bugbong na anak ng Diyos ay hahatulan ng Diyos. Buhay pa sila.
nandun na ang hakol ng Diyos sa kanila. Sapagkat palagi nilang binabaliwala ang Panginoon sa kanilang buhay. At marami sa atin ganon. Akala natin mabubuhay tayo hanggang kailan natin gusto. Kapatid, nagkakamali ka. Ang sabi ng salita ng Diyos, it is appointed once to die and then judgment. Kapatid, meron dinakda ang Diyos sa atin kung saan puputulin ng Diyos ang buhay mo sa ayaw at sa gusto mo. Lalo na kapag ikaw ay matigas ang ulo, palalo at lumalaban sa Diyos, puputulin ng Diyos ang buhay na binigay niya sa iyo. At ikaw ay mabibigla at ikaw ay papasok sa hell nang hindi nakahanda. Yun ang masakit. Kaya nga po tayo mga kapatid, kaya kami pinapadala ng Panginoon sa mga ganitong lugar na matatao upang ang mga tao ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Wala nang iba. Hindi si pastor, hindi si sister, hindi si brother, hindi si father, hindi si bishop, hindi si monsignor, hindi si archbishop, hindi si Maria, hindi si Pope ang magliligtas sa tao. Only Jesus Christ. Walang taong tagapagligtas. Walang taong tagapagligtas, kapatid. Tigilan mo ang pahangalan mo. Walang taong tagapagligtas. Only Jesus Christ is God who became man to save mankind. Mga taga San Jose, mahal kayo ng Panginoon, kaya pinaparinig sa inyo ang kanyang salita. John 3:19. And this is the condemnation, that light is coming to the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Ang tao daw kaya ayaw tanggapin si Jesus sapagkat babaguhin ni Jesus ang buhay niya sa katiliman. Minsan ang tao na rin. Kaya para tayo hawalan ng Diyos, sapagkat tayo ang mismo ang umahabol sa ating sarili, lumalapit tayong ilaw, lumalapit tayong liwanag, lumalayo ka pa sa liwanag. Lumalapit tayong tagapagligtas, lumalayo ka pa sa tagapagligtas, sapagkat gusto mo ginagawa ng kasamaan. Kapatid, kapag tayo namatay, ang buhay natin nasa kasamaan, nasa kasalanan, kapatid, isa lang lugar ang tutunguhan mo. Ito ay ang hell. At maraming napunta sa hell araw-araw. Marami napupunta sa hell araw-araw sapagkat hindi sumampalataya sa Panginoon Jesus, yung siya'y nabubuhay pa. Kapatid, ang tanging gagawin mo, sumampalataya kay Jesus Christ para ka maligtas.
Tatanggapin mo lang siya bilang Panginoon tagapagligtas mo, hindi mo pa ginagawa. Yun lang ang tanging mong kaligtasan, hindi mo pa ginagawa. Mga taga-San Jose, mahal kayo ng Panginoon. Nais ng Panginoon, lahat ng pamilya dito sa San Jose ay maligtas at humilala sa Kanya. Bata, matanda, nais ng Panginoon maligtas ang mga taga-San Jose. Ang tanging gagawin ng San Jose ay magsisi sa kanilang mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging niyang tagapagligtas. Yun lang ang gagawin natin sa San Jose. Pag hindi mo pa yan ginawa, ikaw ang gumagawa ng kahatulan sa buhay mo. Jesus said unto him, I am the way, and the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sinabi na nga ni Jesus, hindi ka ba naniniwala, kapatid? Mas naniniwala ka sa taong sinungaling kaysa sa Diyos na hindi nagsisinungaling. Sinabi na nga ni Jesus, I am the way. Siya lang ang daan para ka maligtas. Sinabi na nga ni Jesus, I am the truth. Siya lang ang katotohanan para ka maligtas. At sinabi na nga ni Jesus, I am the light. Para ka maligtas, kailangan mo siyang sampalatayanan. At sinabi ni Jesus, no man cometh unto the Father but by me. Sinabi na nga ni Jesus, wala makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sapagkat, mga kapatid, si Jesus, ang Diyos na bumaba sa lupa, wala nang iba. Hindi si Pablo, hindi si Pedro, hindi si Juan, hindi si Allah, hindi si Buddha, hindi si Muhammad, hindi si Gandhi. Ang tagapagligtas, only Jesus Christ. Galing na nga sa bibig ni Jesus, ang Diyos hindi sinungaling, ang tao upod ng sinungaling. Ang tao naniniwala sa tao kaysa doon sa Diyos na hindi sinungaling. Kapatid, kawawa ka. Ang sabi ng salita ng Diyos, the thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. Ang diablo ay naririto sa lupa upang magnakaw, upang pumatay, upang manira ng buhay ng tao. Subalit sabi ni Jesus, I am come that they might have life
and that they might have it more abundantly. Ang sabi ng Panginoon, subalit ako ay bumaba sa lupa upang kayo ay bigyan ng makabuluhang buhay. At sinabi ng Panginoon, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Ang Panginoon ang mabuting pastor. Ang Panginoon ang mabuting pastor. Jesus Christ is the good shepherd. Doon tayo lumapit sa good shepherd. Mga taga-San Jose, wake up! Lumapit tayo sa the good shepherd. Huwag tayong malapit sa talas. Doon tayo lumapit kay Jesus Christ, the good shepherd. Ang ating Panginoon ay maamo, mapagmahal, mapagpatawad, maintindihin ang Panginoon natin. Kaya mga taga-San Jose, lumapit kayo sa Panginoon. Ang Panginoon, ang inyong lalapitan, wala nang iba. Pag-uwi mo sa bahay, manalangin ka sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, kailangan kita. Sabihin mo, Jesus, I need you. Jesus, save me. At tumingi ka ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kasalanan mo at patatawarin ka ng Panginoon. Mga taga-San Jose, mahal po kayo ng Panginoon. Kaya ako pinababalik dito sa inyo dahil mahal kayo ng Panginoon. Jesus loves you. And Jesus is coming back soon. Mga kapatid, babalik na ang Panginoong Yesus. Sa mga huling araw, pasama ng pasama ang mundo. Kaya ang Panginoon babalik na sa lupa at kukunin ng Panginoon ang mga mananampalataya niya. Mga taga-San Jose, nais ng Panginoon, marami sa inyo ang maligtas, makasama sa pagbabalik ni Jesus. Nais ng Panginoon, ang mga taga-San Jose ay maligtas, ang mga taga-San Jose ay gumaling, ang mga taga-San Jose makalaya sa mga bisyo, ang mga taga-San Jose ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan, ang mga taga-San Jose ay maligtas ng Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon sa mga taga-San Jose. Kaya pag-uwi mo ng bahay, kung hindi ka makakasabay sa panalangin, manalangin ka muna bago ka magluto, bago ka gumawa ng maraming bagay. Unahin mo muna lumapit sa Panginoon. Ako po ay mananalangin na sumunod po kayo sa mga nais maligtas. Sabihin po natin, Jesus, 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 patawarin mo po ako na isang makasalanan. Lahat po ng kasalanan ko ay sinusuko ko na sa iyo. Hinihingi ko ng tawad sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Kahatagan mo po ako
At salamat, Panginoon, pinatawad mo ko, nilinis mo ko. Kaya naman, Panginoon, binubuksan ko ang puso ko, tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ko. Salamat, Panginoon, ako'y iyong niligtas at isinulat ng pangalan ko sa aklat ng buhay. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa akin sa mga susunod kong gagawin. Panginoon, pilit mo ko mula ngayon sa mga gagawin ko sa buhay ko hanggang sa muling pagbabalik mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Kung kayo po ay nakasunod sa panalangin, kayo po ay napatawad na, kayo po ay nilinis na, kayo po ay niligtas na, kayo po ay sinulat ng pangalan sa aklat ng buhay. Mga kapatid, ang advice ko lang sa inyo, lagi nyo lang kausapin ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, tinanggap nyo na, nasa sa inyo na ang Panginoon, kausapin mo na siya ng madalas. At mula ngayon, ipag-pray mo na ang iyong mga anak. Sa mga hindi nakasunod, pag-uwi niyo po sa bahay, manalangin po kayo. Dalawa lang gagawin niyo, humingi ng tawad sa inyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging inyong tagapagligtas. Ako po ay mananalangin na para sa lahat. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming narinig lahat sa lugar na to. Panginoon, lahat po ng mga taga San Jose, patawarin po silang lahat sa kanilang mga kasalanan, linisin po sila sa kanilang kalikuan, tanggapin ka nawa nila, Panginoon, bilang Panginoon at tanging nilang tagapagligtas. Panginoon, dinadalangin ko po ang bawat pamilya sa San Jose. Dalangin ko bawat pamilya sa San Jose makakilala sa iyo, Panginoon. Maging ang mga kabataan ng San Jose. Maging ang mga bata. Lord, dalangin ko mga bata, kabataan. Anumang espiritu ng kaaway na gustong sirain ang mga kabataan, ang mga bata sa San Jose, ginagatos ko mga espiritong ito na mula sa hell at ibinabalik ko sila sa hell in Jesus' most powerful name. Kinakalagan ko ang espiritu ng kaligtasan, ang espiritu ng proteksyon, ang espiritu na nagmumula sa iyo, ang gumabay sa lahat ng mga bata, sa lahat ng mga kabataan sa San Jose at sa GMA. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming pong salamat sa inyo and God bless you all. Hindi pa